I'm Rebecca Narbay Silva, your real estate broker dito sa Pampanga. And today, nandito tayo sa isa sa mga aming property listings. Located po ito sa San Fernando, Pampanga. At nandito tayo sa Beverly Place. So, as you can see, nasa harap po tayo ng isang semi-modern house. Just to give you a quick background, ito po ay merong 4 bedrooms, 3 toilet and bathroom. Meron din siyang swimming pool na makikita-check natin later. Meron tayong dalawang access sa loob, isang pedestrian gate and vehicular gate. And this is a single attached unit. Meron po itong 228 square meters na lot area and 190 square meters na floor area. So wag na natin patagalin, simulan na natin. So this building po ay located siya sa corner lot, which is very nice kasi dalawa yung facade natin on this side and dun sa kabilang side. Pero before natin check yung kabilang side, gusto ko lang i-emphasize itong space na to. Gumamit sila dito ng modern or semi-modern vertical flat na fence natin. Tapos according sa owner, yung ginamit daw nila dito na paint is Ansel paint. So it's a good quality. Hindi siya kaagad nagkakalawang yung fence natin. So, very nice yung concept ng ganun yung ginamit na quality ng paint. And then, meron din tayong mga exterior lights dito sa gilid ng mga bahay. Actually, all throughout ng bahay may ganitong lights. Dito sa side na to, nandito yung ating pedestrian gate. Tapos medyo elevated lang ng konti. Naka-floor tiles to nang hindi sa glossy. Tapos meron siyang canopy dito, no? Very nice yung idea kasi syempre kung halimbawa, uulan. And then, yung sa pedestrian gate nila, gusto ko lang i-emphasize na naka-smart lock na rin yung ating gate. Before tayo pumasok dito sa loob, puntahan natin yung kabilang side. Since this is a corner lot, very nice yung location. Kung mapapansin nyo, may mga pailaw lang din sa labas. Ito yung kabilang side ng property. Ang dami niyang ilaw. Alam nyo tong bahay na to, kapag gabi, sobrang ganda ng itsura niya. And then, nandito yung kanilang vehicular gate. Mamaya i-check natin yung kung ano bang sasakyan kasya or kung ilan sasakyan yung kasya. So kung mapapansin nyo dito, exterior features niya, white finish combined with warm wood accents. Yung mga windows niya is parang black framed glass windows and wide roof eaves. Since this is 228 square meters, yung corner lot na to, na-maximize nila yung space. Hindi natin patatagalin. Alam ko excited na kayong pumasok sa loob. Pero before that, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel or sa aking Facebook account, Rebecca Narbay Silva, please click that subscribe button and hit that notification bell para lagi po kayong updated sa mga properties dito po sa Pampanga. So tara, check natin. So dito sa house, ito yung pedestrian gate and then ito yung ating main door. But dito muna tayo sa outer or outdoor. So itong space na to, perfect to for landscaping or pwede nyo siyang gawing pocket garden. Napansin ko, yung design is semi-modern siya. So, according dun sa owner, yung reason of designing yung property or yung house na semi-modern with the use ng mga bricks, wala tayong masyado makikita na fluted panel walls, but meron siya parang wood-like design. And then, dominant color dito sa house is white. Kasi pag modern, it will last mga 15 to 20 years. But this semi-modern, kahit na 50 years pa, yung itsura niya is ano pa rin, hindi outdated yung itsura. Tapos yung kagandahan nitong bricks, it add both style and practical value to a home. It gives the space a warm, textured, and timeless appearance, especially when paired with white walls, tapos wood accents. Dito sa part na to, meron din tayong mga lights, outdoor lights dito. And then, ito din, naka-tiles na rin siya. Bago tayo pumasok sa loob, ikutin muna natin. So, ang generous ng owner kasi may pathway. Pwede kayong maglagay pa ng mga plants dito, ganyan, sa area na to. Ang daming ilaw, ang daming glass. So, makikita natin sa loob, very madaming access yung natural light sa house. Check natin yung side na to. So, dito sa side na to, nandito yung ating open na carport. Mahaba siya. Kasya yung 2-vehicle carport. Mga SUV kasya din. Alam niyo ba guys, sobrang generous ng may-ari dito kasi included daw pati itong mga to. Yung pwede ka mag-grill, ganyan. Bago yung mga yan. Usag tayo konti dito. So, nandito yung ating lanai area. Pwede tayong magpa-extend dito ng
tables and chairs pa pag may event tayo sa bahay o may party tayo sa bahay. Gumamit sila dito ng 4-panel na glass door. Tapos meron na rin siyang screen. So kung gusto nyong i-open lang for air ventilation ng bahay, pwede naman. Yung ginamit daw nila dito is yung pinakamagandang type ng aluminum. Ibig sabihin, very good yung quality. And then, usog lang ako dito sa kanilang pool. Sukat nito is 16 square meters. So most likely 4x4 siya, no? Yung size niya. And then, tinanggalan lang nila ng water. Wala kasing tao dito. Pero, ito yung maganda dito. Kapag uusog ka pa konti, dito natin makikita yung kanilang filtration system, yung water filtration system nila. Ito daw yung madalas na ginagamit sa mga resort. Dito sa labas, merong 2 door. Itong door na to, tsaka another door na yan. So, dito muna ako sa first door. Gusto ko lang emphasize ito. Yan, yung door nila is wood. May design lang dito na vertical. Tapos lever type door handle. May 2 electrical outlets din pala dito. Tapos, itong space na to, ito yung maid's room. Meron tayong nakaprepare ng 4 electrical outlets. Merong 4 pin lights and another light pa na ilalagay dito. Yung window na ginamit is owning type window. Ayan o, owning type window. Or, sabi ng may-ari, depende sa makakabili nitong bahay, kung halimbawa daw gusto nyo extension ng inyong dirty kitchen, willing naman daw si seller na palagyan to ng lababo. So, at his expense. Sabi niya, sabi ni sir. So, yan. Tapos may another 2 electrical outlets dito. And then, ito yung ating toilet and bathroom dito sa labas. Kasi nga may swimming pool. So, very important na may ganito. Tapos, gusto kong emphasize, naka-tiles. Fully tiles. From floor to ceiling, hindi tinipid. May isang malaking ilaw dito. Meron na rin siyang heater. No need nang ipalagay yung heater. Yung talaga yung kailangan mo para sa house, nandito na naka-install. So, meron tayong heater, rain type shower, telephone type shower, yan. Ay, at may bidet pa. Gusto mo basahin kita? Charis. Dito, may salamin. Ayan. Meron tayong lavatory, tapos may pailaw din. Ayan, o. So, ayan. And then, punta na tayo sa loob. Totoo na to. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ako lang i-emphasize, entire na to, naka-paint siya ng white. Tapos yung flooring natin, gumamit sila dito ng yung maliliit na bricks. Wala nang buhangin sa area na to. Tapos dito, pwede kayo magpatanim dito sa side na to. So, tara, check na natin talaga yung loob. So, dito sa labas, ito yung kanilang main door. Hardwood. Hardwood yung kanilang main door. Tapos yung kanilang door jamb is wood din. Ito, wood din siya. Pero ang ganda ng paint, ang ganda ng color. Tapos ito, salamin lang din. Sa another salamin. So, madaming natural light tong house na to. Pasok tayo sa loob. So, pagpasok natin dito sa loob, oh, this is so nice. Open concept layout siya, pero not so open because may partition dito sa side na to. Pero before ako mag-move forward dyan sa area na yan, gusto ko lang i-emphasize itong living area. So, upon turnover ng unit sa atin, included na itong table. Ganda ng itsura. Yung height natin approximately 9.5 feet. Ang daming windows na nag-e-emit ng natural light. So, pag morning, no need to turn on na yung mga lights kasi nga, yung window itself, nagpapasok ng natural light. So, dito sa side na to, dito pa lang sa side na to, may 3 windows dito. Tapos, yung flooring nila, tiled siya. Gumamit sila dito ng 60 by 120 floor tiles. Dito yung space for television. So, naka-ready na siya. May design lang dito na fluted panel walls. Meron din tayong TV console dito. And included na rin tong brand new LG split type air conditioning unit. May mga shelves lang dito, white and brown na wood-like yung color. So, very warm sa eyes, no? Dito sa area na to, pwede pa kayo maglagay dito ng mga drawers for kids, mga laruan nila. Ito, perfectong spot na to. Floating din yung kanyang itsura. Tapos, meron tayong partition dito. So, pa slant yung kanilang partition. Before ko iwan tong space na to, gusto ko tong i-emphasize. Actually, napansin ko kanina na tong area na to, ang dami niya talagang glass. Owning type yung kanilang mga windows. So, kung gusto mong hindi na magbukas ng aircon, buksan mo lang tong mga windows mo na yan. And then, owning type yung kanilang window. May lizard.
Dito, di ba normally, nakikita natin sa ilalim ng staircase, flat lang siya, pero dito hindi. May makikita mo yung pa-curve niya, which is very nice, no? Na-appreciate mo yung lights, yung stairs to. Tapos dito sa part na to, meron tayo ditong konting higaan. Meron tayong space dito. Actually, pwede itong lagyan ng, grabe naman kung parang Harry Potter to ha. Pwede natin palagyan to ng mga lalagyanan ng shoes, ganyan. Pa-installan nyo na lang po ng cabinet, shoe cabinet. And then, dito ako sa side na to. So, isa ito sa mga favorite spot ng mga mommies or ng mga kasama natin sa bahay. Kasi ito yung area for dining area. Kasya dito yung 8-seaters dining table. Siguro nakasagad dito. Or kung gusto nyo, yung separate siya, nakadetach siya sa wall, pwedeng 6-seaters dining table. May 4 electrical outlets dito. 2 on this side and another 2 dito. And then, ito yung ating access going sa swimming pool. Gumamit din sila dito ng 2-panel sliding glass door na may screen na rin para mas maganda yung airflow. Tapos ito yung side kanina, nakikita natin yung carport. And then dito sa ating kitchen area, ang ganda nito kasi meron silang kitchen island. Quartz yung kanilang gamit. Tapos may design lang dito na fluted panel walls. Pwede kayo maglagay dito ng chair, no? Siguro mga 3 or 2. Gusto ko itong i-emphasize, yung mga pailaw dito. Meron tayong mga pendant lights dito. 3 sila. Warm and cold na light. White lang dito, di ba? Ang linis ng itsura. Sobrang refreshing sa mata. Ang ganda dito kasi white lang siya. Tapos yung mga appliances natin, black. So kasama na tong microwave oven, built-in oven. Meron tayong ito, space for pantry area. Pwede kayo magpalagay na lang ng trays dyan. And then, another space dito. Tapos, nandito yung ating main switch breaker. And then, dito sa side na to, mapapansin nyo, blank lang siya. Kasi, lalagyan pa ito ng refrigerator. So, may 1 electrical outlet na nakaprepare dito. Alam nyo ba, very generous yung owner nito. Kasi sila na rin magbibigay ng ating refrigerator. And then, kasama din pala yung vacuum ng swimming pool. O, di ba? Sobrang generous. And, ito yung entire kitchen natin. Ang ganda ng itsura niya, in fairness. Ang ganda ng quality din, countertop nila. Tapos, modern na rin yung kanilang sink. So, yan, kung gusto mong yung dito, yung pinipress lang dito. Tapos, ayan, lagyan na ng sabon, yan. And then, dito sa area kung saan tayo pwede maghugas, meron din siyang window dyan sa part na yan. Ito, fixed yung window. Pero itong part na to ay owning type window. So, ang ganda, di ba? No need talagang buksan na yung ilaw. Kasi nga, pag morning, yan, nag-e-emit na ng natural light. Tapos dito, may 2 built-in burner cooktop. May range hood din tayo. Ang cute, ang taas. Yan, Whirlpool yung brand. Tapos madami pa tayong cabinets dyan. And base cabinet dito sa baba. Meron din tayong mga drawers pa. Tingnan ko kung meron trays na included. So, meron din tray na included. Lagyan ng mga kutsara, ganyan, mga spoon and fork. Ayan, meron pa dito and check ko lang din dito. So, yan. Gusto ko lang i-emphasize na madaling maglinis dito kapag magluluto ka. Kasi alam mo yung parang feeling mo nasa ano ka, Din Tai Fung. Yung mga nakikita ka ng mga customer. Transparent to, so nakikita ka pag nagluluto or nakikita mo yung labas pag nagluluto ka. Tapos madali lang siyang linisin. Sa 10 yung gamit nila na paint sa wall. Hindi siya glossy, hindi rin siya matte. Mix ng glossy and matte. Tapos, iwan na natin tong area na to. So, itong house na to, meron tayong 4 bedrooms. Yung isang bedroom, isang master bedroom dito sa side na to. So, ito yung living, tapos ito yung bedroom. Kasya yung queen size na bed frame. Sa space na to, meron tayong shelves. Pwede ka din maglagay dito ng parang vanity area mo. May mga shelves pa dyan. And built-in cabinet. Another cabinet dito sa area na to. Tapos, hindi ko lang sure kung para saan to, pero isa pa siyang another shelf. Included din yung air conditioning unit natin. Gusto ko lang i-emphasize yung ating ceiling. So, ang ganda ng kanilang main light dito sa master bedroom with 4-pin lights. May mga cob light din siya sa loob. And dito sa part na to, dito mo kasi papalagay yung bed frame mo. So, may accent na yung wall, parang cement na style, no? Tapos,
Ilalagay mo na lang dito yung bed frame mo with mattress. May 2 electrical outlets, yung bawat dulo ng design na to. May LED light, may cob light din siya sa loob na nagbibigay ng beauty sa bedroom. Tapos dito, another space pa for mga damit, mga drawers. Tapos since this is also a master bedroom, perfect to kapag meron tayong kasamang family member na hirap nang umakyat sa staircase or pag meron tayong guest dito sa bahay. Tapos, ito yung ating ensuite bathroom. So, ito sa first floor. Pasok tayo. So, dito sa kanilang toilet and bathroom, yung flooring natin, gumamit sila ng 60 by 60 floor tiles na hindi glossy. Sa area na to, wala siyang glass enclosure kasi nga this is a semi-modern house. So, yung ginamit nilang partition is cement, no? Na mas madali nga naman linisin kasi ano siya naka-tiles din. Tapos automatic yung ating water closet, nandito yung remote natin, dito yung toilet area, and then this side, nandito yung ating shower area. One thing I appreciate dito sa house, meron na siyang water heater na included. So no need na mag-install pa ng water heater. Meron din tayong telephone type shower. Shower din natin, meron siyang rain type shower. Tapos yung drainage natin, para siyang yung style ng mga nasa hotel. Ito, meron din tayong bidet. Dito yung ating nagsiserve as our air vent sa taas. 'Di ba kahit dito sa toilet and bathroom, marami pa ring natural light na pumapasok sa toilet and bath. May awning type window doon. Tapos yung sa walling natin, naka-tiles na siya from floor to ceiling. Tapos may 4 na pin lights. Move ako sa kabilang side. On this side naman, gumamit sila dito ng lavatory din. May mirror dito with lights na rin. Meron na rin siyang cabinet. Basically, yun yung ating first toilet and bathroom ng master bedroom dito sa ground floor. Check natin yung second floor. So, bago pala ako lalabas, napansin ko pala yung flooring nitong first bedroom na chinek natin. Gumamit sila ng wood-like na tiles. Tapos, tiles siya, hindi siya vinyl planks. And ang ganda ng color kasi nagkaroon ng emphasis na ito yung bedroom, tapos ito yung living area. So, check natin yung second floor. So, dito sa ating staircase, ang neat and ang ganda ng pagkaka-paint nito. Ang sabi ng owner, gumamit sila dito ng asphalt paint. Durable yun and waterproof din kasi yung paint na yun. Sa lahat ng railings natin, including yung railings natin dito sa staircase, ang neat ng itsura niya kasi ang ginamit nila dito is white and wood or warm na color na wood. Meron tayo ditong stair riser lights na may sensor. Yung sensor niya nandun. 40 seconds daw. Kapag dumaan ka dito, mag-iilaw siya. Tapos kapag 40 seconds, wala ng tao, mag-stop ng ilaw. So, nakaka-save din siya ng electricity. No? Hardwood yung kanilang flooring. Hindi siya step. Kung mapapansin nyo, mga ganyan lang yung size niya. Naka-concrete lahat. From first step hanggang dun sa dulo, naka-concrete yung ating staircase. So, tara, check natin. So, sa pag-akyat natin, napansin ko yung area na to, really nag-emit ng natural light. Ang ganda kasi even hindi mo i-turn on tong geometric chandelier. Ang liwanag pa rin sa area. Unless siguro kung magpapalagay ka dito ng blackout curtains, tapos isasarado na lang. Tapos owning type window, fixed yung window na to, and owning type tong dalawa na to. Tapos, pag-akyat mo sa second floor, may parang another ground floor kasi may living area or family area. Pwede kayo magpalagay dito ng chair or sofa, mag-bonding kayo ng family members nyo dito. Dito sa area na to, meron na rin tayong TV console na naka-prepare. May drawers tayo dito for our gamit or another storage. Ibibigay na rin tong rectangle na center table. And then, naka-fluted panel wall siya. Different yung color niya. So, dito is medyo gray. Sa baba, dark na brown. Sa area na to, may mga ilaw lang din na magbibigay emphasis sa mga designs natin dito sa bahay. Sa side na to, may balcony dito. Gusto ko din palang i-emphasize, more than 10 feet pa yata yung height ng from floor to ceiling. Mayroon tayong 6 na pin lights, meron tayong ang cute, ang ganda, napaka-elegant ang itsura ng ating main light. And then, nandito din yung ating mga switch
Nandito yung sensor for lights dun sa stair steps. Flooring natin, same dun sa flooring ng bedroom sa ground floor. Wood-like siya na tiles. And then, dito yung ating balcony area. So, dito sa balcony, yung design niya dito is semi-modern vertical slat fence din siya, no? Sa ceiling natin, gumamit sila dito ng warm wood na ceiling. And then, 3 door lights dito sa area na to. Okay. So, yun yung ating balcony. And then, punta tayo sa kabilang side. Dito sa second floor, meron tayong 3 bedrooms. So, yung first bedroom natin is on this side. Dito sa bedroom na to, meron siyang built-in cabinet. Tingnan nyo guys, ang laki. Yan o. Na-maximize nila yung space. Pwede din palagyan yata ng ano yan, shelves for drawers. Tapos ito, mga damit na drawers. Ayan. And then, etong area na to, kung mapapansin nyo, ready na kasi siya for bed frame with mattress, no? Sa side na to, madami tayo windows. Yan, overlooking yung ating carport. Dito naman sa side na to, overlooking yung ating swimming pool. And, yun, kasi yung double size na bed frame dito. And then, check natin yung ating third bedroom. So, ito yung ating third bedroom. So, dito sa third bedroom, basically, same lang yung itsura niya. Kasya din yung double size na bed frame. Same lang yung built-in cabinets. Tapos yung maganda dito, may access siya sa second balcony. So, this is the second balcony. So, sa balcony, may exterior lights lang dito. Another 2 exterior lights. And then, same yung style ng fence or railings natin. White vertical slot siya. Tapos, yung flooring natin, naka-tiles din siya. And, yung kagandahan dito, kung halimbawa gusto mo lang mag-chill, magtingin-tingin, ang dami kasing puno dito sa area. So, perfect tong place na to if you're looking for a peaceful na family home. Pwede ka maglagay dito ng tables and chairs or kunwari gusto mo lang mag-work, dito ka mag-set up ng table mo, overlooking yung mga puno. So, yan. Isa to sa mga magandang feature ng house na to. And then, check natin yung common toilet and bathroom. So, ito yung ating toilet and bathroom, common toilet and bathroom for bedrooms 2 and 3. So, ito yung ito yung itsura ng common toilet and bathroom. Modern na rin yung ating water closet. Yan, no, automatic na rin siya. Pwede niyong lalagyan ito ng mga gamit or toiletries or tissue. Tapos, ganito lang din yung finish niya, no? So, hindi sila gumamit ng glass enclosure. Mas madaling linisin. Meron na rin siyang water heater on that side. Gumamit sila dito ng 3-way na labasan ng tubig. 3-way kasi 1 is rain type shower, 2 is telephone type shower, and 3 is parang bidet yung itsura niya. Naka-tiles na rin siya from floor to ceiling. May awning type window doon. And on this side, meron lavatory dito. And meron silang circular na mirror with lights na rin. And yun, anti-fog or anti-moist. 2 electrical outlets dito. Very detailed yung tiles na ginamit dito. And then, quartz din siya. Yung ginamit dito na lavatory. And then ito, meron na rin siyang cabinet. At punta na tayo ngayon sa master bedroom. So, dito, after ko dun sa toilet and bathroom, dito yung access going sa master bedroom. So, this is the master bedroom. So, pagpasok nyo sa master bedroom, makikita nyo na malawak yung ating master bedroom. Kasya yung queen size na bed frame. Meron tayo ditong pailaw, sa bedside na ilaw. And then bedside table. May 4 electrical outlets tayo na nakaabang doon kung gusto nyo mag-charge ng phone. And then, meron na rin cob lights dito sa may accent wall natin. Gumamit din sila dito ng fluted panel walls. Ang cute, ang ganda ng ilaw. Tapos itong space na to, cabinet, yan, mga drawers, and pwede kayo maglagay dito ng TV or kung gusto nyo, gawin yung parang vanity area sa side na to. So, na-maximize nila yung space. Hindi lang yan, may space tayo dito for balcony. So, check natin. So, dito sa balcony area, tapos, may 2 electrical outlets din dito. And makikita mo dito yung wall na may bricks, no? Ang ganda ng itsura. And then, siyempre, yung last but not the least na part ng master bedroom, which is yung ating ensuite bathroom. Sorry guys, nakalimutan kong sabihin. Lahat ng bedrooms, may kasama siyang split type air conditioning unit. So, sa buong house, kasama yung 6 split type air conditioning unit. And lahat ng bathroom natin ay may water heater na.
So, pasok tayo dito. Dito sa ensuite bathroom, automatic din yung kanilang water closet. Ang ganda ng kanilang shower. Very premium yung itsura. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Tapos, nandito yung if gusto mo, hot or cold. Meron na rin tayong included na water heater. So, ayan. Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi pa siya finished. Kasi, sabi ng owner, kapag may nakakuha na buyer, papalagyan niya dito ng jacuzzi. And may partition dito. Same dun sa mga toilet and bathroom natin. Ngayon, dahil wala pa naman kumukuha ng unit, hindi pa mailagay yung jacuzzi and hindi pa rin maipa-finish to because mahihirapan ipasok yung jacuzzi kung meron siyang partition dito. So, kapag kinuha mo tong bahay na to or kapag nagustuhan mo tong property na to, ibibigay ni owner yung jacuzzi. May wall niche din dito. Ito yung ating source ng mainit na water. Ang ganda ng itsura ng flooring nila. Punta ka sa kabilang side. Dito sa area na to, yung water closet nga dyan. Tapos, ayan, nandito yung 2 lavatories natin with mga drawers na din pala. Yung mga drawers sila lalagyan ng mga gamit natin. Tapos, may mirror din. Tig-isa nyo na mirror. Naka-plastic pa siya, so bagong-bago. Tapos, dito sa side nito, fluted panel walls. And on that side, may awning type window. Merong 4 pin lights dito. Another 2 dun sa shower area. Basically, yun yung ating ensuite bathroom dito sa second floor. Balik tayo sa baba. And that concludes our full house tour ng semi-modern house dito sa San Fernando, Pampanga. If you are interested sa property na to, please feel free to reach out sa aking Facebook account or sa mga social media accounts na nakikita nyo po dito sa screen. You can also message me sa mga phone numbers na nandito din po sa screen. And you might be wondering kung magkano yung price ng property na to. This property is now priced at 19 million pesos. So kung gusto niyo pong magpa-site viewing or interested kayo malaman yung details ng property na ito, you can avail this property through cash or bank financing. I can assist you po simula viewing hanggang sa ma-turnover po sa atin yung unit. Entire process, sasamahan ko po kayo. So once again, maraming salamat po sa panonood. Have a nice day everyone!